Kahit pasado na sa Kamara ang 6.79 trillion pesos na 2026 national budget, umaalma pa rin ang ilang kongresista dahil yan sa lumusot na 243 billion pesos na unprogrammed funds na anilay parang pork barrel. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ito nga yung mga problema, yung unprogrammed na tila ba pinagpaparte-partehan dahil hindi naman talaga nakikita, ngayong nabuking na ng mga Pilipino, yun yung nakita na natin doon sa mga nakaraang budget season. So ano ang planong gawin dito ng mga kongresista ngayong naandyan pa rin yung unprogrammed funds na iyan? Jiggy, nanindigan nga yung Makabayan Bloc at yung Akbayan Party List na dapat alisin na itong higit 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito po yung mga item na nakapaloob nga doon sa budget pero mapupondohan lamang kapag may sobrang pera na ang gobyerno. Giit nila, pwedeng pagmulan ng korupsyon at pwedeng maabuso ang unprogrammed funds. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yes, tinanggal ang flood control. Pero yung mga allocation ng mga kongresista para sa flood control, nilagay lang nila sa ibang forma ng infrastructure. No? Yung mga kalsada, mga tulay, multipurpose buildings, farm-to-market roads, classrooms. No? At yung unprogrammed appropriations, pwede pa rin gamitin for infrastructure yan. Jiggy, matapos ngang ipasa ng Kamara ay magpapasa rin ng sariling bersyon ng budget ang Senado at saka pag-iisahin yung kanilang mga bersyon sa Bicameral Conference Committee. Jiggy. At Marian, matuturing ba talagang legal itong unprogrammed funds? At bakit hindi na lang kung savings, talagang neutral ground dalin, ibalik sa Treasury at saka na lang mag-request kung kinakailangan? Of course, medyo tatagal lang konti, pero yung nakikita ng taong bayan, talagang hindi naman nakukupit. Jiggy, ginit nga ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na labag sa konstitusyon kung hindi nga dadaan sa Kongreso itong paggasto sa mga pondong ito. Dapat daw yung mga proyekto, lalo na nga itong mga foreign-assisted projects ay ilalagay sa regular budget at hindi lump sum. Narito ang pahayag ni Congressman Jokno. Ang pinag-uusapan natin ay over 200 billion pesos. For so many reasons ay dapat talaga nasa regular budget yan. For certainty in terms of our international partners, for our own monitoring. These are big-ticket items that shouldn't be put in unprogrammed appropriations. Jiggy, dagdag pa nga ni Congressman Jokno, kung may biglang pangangailangan tulad nga nung sinasabi mo sa pondo, may proseso naman talaga sa saligang batas sa pagpasa nga ng supplemental budget. Samantala, dinepensahan naman ng Palasyo itong unprogrammed appropriations. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga ito lalo na kung nauubos na raw yung pondo ng NDRRMC dahil sa mga kalamidad. Ayon naman kay DBM Secretary Amina Pangandaman, yung mga unprogrammed appropriations daw ay hindi secret o discretionary funds, kundi standby allocation daw na aprobado ng Kongreso. Yun muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.